Ang mga operasyon ng pagbabarena ay magdudulot ng isang dagok sa malawak at walang batayan na 9-dash line sa mapa ng China sa pamamagitan ng pagkasama-sama ng otoridad na administratibo ng Maynila at pag-unlad ng ekonomiya ng lugar na ito. Dahil mga utol, no? I-check muna natin kung asan yung Recto Bank. Ito po yung Recto Bank. Oh. Isipin niyo yung Palawan. Andito yung Reed Bank. So napakarami po talagang natural gas and oil na nakapaloob dyan. No? Mga nasa ilalim na yan na pwede nating minahin. And bukod pa doon sa Leguasian Marsh, mga utol, napakarami din no, na hindi pa nasisimula ng exploration doon. So sa madalit sabi, etong mga natural gas and oil sa ating mga katubigan, nag-aantay na lamang na makuha. And nauna na yan mga utol, na meron dapat joint exploration ng Pilipinas at ang China na parang hinarang ng ating Supreme Court kung hindi ako nagkakamali. Mga utol ba? Pero talagang pilit nilang inaangkin, mga utol. Okay? Yung hindi lang naman yung Reed Bank yung kabuuan ng halos kabuuan ng South China Sea at walang ititira sa atin dahil sa isa sa mga dahilan nga yung makukuhang natural gas and oil dyan. So alam nyo na kung nasaan ang Recto Bank. Ayan po. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alamin natin. Sa mga hindi nakakaalam, mga utol, just sa West Philippine Sea ay napakahitik sa yaman dagat. And bukod doon, mga utol, ay napakalaki ng deposito ng natural gas and oil dyan sa nasabing lugar sa West Philippine Sea. Kung kaya't pilit itong inaangkin o inaagaw sa atin ng China. And finally, good news na nga ba ito? Ayan, mga utol, tapos ang agawan. Target na langis at gas ng China, huhukayin na ng Pilipinas. Kailan nga ba ito? Yun ang tanong ng bayan. Itong ating aalamin mula kay Tarong Explain. Pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Siyempre, aalamin natin yan sa mga article na nasusulat. Pero game na. Breaking news, suntok sa China. Ito na ang pinakamagandang galaw ng Pilipinas laban sa China ngayon. Oil drilling sa Recto Bank dapat nang umpisahan sa lalong madaling panahon. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At US at Japan ipinakita na ngayon kung gaano talaga sila kaseryoso laban sa China. West Philippine Sea siksikan na ngayon sa barko ng Japan at Amerika. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Yan naman nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na ba humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nag-anunsyo ng mga plano na simulan na ang oil at gas drilling operation sa Recto Bank o Reed Banks sa darating na susunod na taon na naghahatid ng malaking dagok sa iligal na pag-aangkin ng teritoryo ng China sa South China Sea. Ang Recto Bank ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na itinakda ng desisyon ng 2016 Permanent Court of Arbitration. Ngunit matagal nang itinatanggi ng China ang soberanya ng Maynila sa lugar. Tama. Sa pamagitan ng pagkuha ng mga resources ng hydrocarbon sa Recto Bank, ibinabalik ng Pilipinas ang kontrol sa teritoryong pandagat nito at mga likas na yaman mula sa hindi makatuwirang pagkakahawak ng China. Nakataya ang pambansang seguridad sa enerhiya dahil ang Malampaya gas field na kasalukuyang nagsusupply ng 40% ng kuryente ng Luzon ay nasahang mauubos sa loob ng susunod na 5 hanggang 10 taon. Tama. Ang Recto Bank ay may tinatayang mga reserbang higit sa 5 bilyong bariles ng langis at 55 trillion cubic feet ng natural na gas na maaaring mag-fuel ng pag-unlad ng Pilipinas sa mga darating pang dekada. Ang ibang mga bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng Malaysia at Indonesia ay nagsasagawa rin ng mga proyekto sa pagpapaunlad ng mga resources sa loob ng kanilang sariling mga EEZ sa kabila ng mga pagtutol ng China na pinalalakas ang kanilang mga legal na paghahabol na may epektibong kontrol at paggamit sa mga lugar na ito. Ang parehong mga bansa ay nag-imbita ng mga kaalyado ng hukbong dagat tulad ng US at Australia na magsagawa ng magkasanim na pagkasanay at patrol sa panahon ng kanilang mga operasyon ng pagdidrill na tumutulong na hadlangan ang potensyal na panghimasok ng China. Totoo naman yan Isa yan sa mga isa yan sa mga matitibay na dahilan kung bakit pilit inaagaw ng China yung halos kabuuan ng South China Sea. Dahil sa makukuhang natural gas and oil, yung enerhiyang makukuha dyan na nakapaloob dyan sa South China Sea, mga utol, napakalaking bagay para sa ekonomiya ng isang bansa. Isipin nyo dito, kung may explore natin yung mga natural gas and oil na yan, baka biglang bumaba ang kuryente at hindi na tayo umangal sa mga bills natin sa kuryente.
wag lang papasukin ng korupsyon. And syempre, kapag nagsimula ang drilling na yan o bago pa man magsimula, malamang ay aalma itong China. Ay inaasahan na rin naman natin yan. Okay? Tuloy na muna natin. Mamaya na natin titingnan yung mga article tungkol dito. Okay? Dapat sundin ng Pilipinas ang modelong ito at makipagtulungan sa mga strategic partner tulad ng US para pangalagaan ang aktibidad nito sa Recto Bank. Nauna nang binantaan na tinaras ng China ang mga dayuhang sasakyang pandagat na nagsusuri sa Recto Bank sa ngalan ng Maynila. Ngunit pinagtibay ng Arbitrasyon Tribunal ang mga karapatan ng Pilipinas sa soberanya at ang China ay nakasalalay sa resulta bilang isang signatory sa UNCLOS. Walang kumpanyang dayuhan o inchik ang may legal na paghahabol na pagsamantalahan ng mga mapagkukunan doon nang walang pahintulot ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagkukusa na kunin ang mga reserbang ito sa labas ng Pampang, iginigiit ng Pilipinas ang kanyang jurisdiction at pinipigilan ang gumagapang na panghihimasok ng China sa lugar sa pamamagitan ng tinatawag na private operation. Ang estratehikong lokasyon ng Recto Bank na malapit sa Palawan ay nagpapalakas din ng kontrol ng Pilipinas sa isang kritikal na teritoryong pandagat sa loob ng kinikilalang internasyonal na hangganan nito. Ang mga operasyon ng pagbabarena ay magdudulot ng isang dagok sa malawak at walang batayan na 9-dash line sa mapa ng China sa pamamagitan ng pagkasama-sama ng otoridad na administratibo ng Maynila at pag-unlad ng ekonomiya ng lugar na ito. Dahil Mga utol, no? I-check muna natin kung asan yung Recto Bank. Ito po yung Recto Bank. Oh. Isipin niyo yung Palawan. Andito yung Reed Bank. So napakarami po talagang natural gas and oil na nakapaloob dyan. No? Mga nasa ilalim na yan na pwede nating minahin. And bukod pa doon sa Leguasian Marsh, mga utol, napakarami din no, na hindi pa nasisimula ng exploration doon. So sa madalit sabi, etong mga natural gas and oil sa ating mga katubigan, nag-aantay na lamang na makuha. And nauna na yan mga utol, na meron dapat joint exploration ng Pilipinas at ang China na parang hinarang ng ating Supreme Court kung hindi ako nagkakamali. Pero talagang pilit nilang inaangkin, mga utol. Okay? Yung hindi lang naman yung Reed Bank yung kabuuan ng halos kabuuan ng South China Sea at walang ititira sa atin dahil sa isa sa mga dahilan nga yung makukuhang natural gas and oil dyan. So alam nyo na kung nasaan ang Recto Bank. Ayan po, napakalapit sa Palawan. At ibang bahagi nito ay atin din, okay, ng Spratly Island. Hindi po lahat ng kabuuan ng Spratly Islands ay pag-aari o nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Meron po rin po para sa Malaysia, sa Indonesia at sa Vietnam kung hindi ako nagkakamali. Okay? So yung inilalaban lamang natin ay yung mga teritoryo natin. At mamaya i-check natin kung totoo nga ba na gusto ng pasimulan ni President Bongbong Marcos ang oil exploration dyan sa Reed Bank. Okay, tuloy muna natin to. Nakataya ang seguridad sa enerhiya at karapatang maritime, tama ang Pilipinas na simulan ng pagbabarena para sa langis at gas sa Recto Bank. At kontrobersyal na balita ito, dapat nga ba nabigyan ng persona non grata si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Jilian? Mga mambabatas at ang DFA nagtatalo na. Habang patuloy na... Bago tayo magpatuloy, check na muna natin yung atas ng ating Pangulo kung totoo nga bang inatasan niya na explore na ang Reed Bank. Ito mga utol, mula ito sa Manila Bulletin. Close lang natin itong mga to. Ayan legit na legit yan. PBBM gives go signal on West Philippine Sea oil drilling. Department of Energy. Okay? August 19, 2023. Okay? The Recto Bank, also known as the Reed Bank, is the major gas exploration prospect that is being placed in the middle of menacing diplomatic strife in the West Philippine Sea. Apart from foreign relations skirmish with China, the Philippine upstream sector is also afflicted with other major challenges, primarily low prospectivity and weak data on offered blocks to investors, as well as the unresolved case on the income tax treatment for service contractor that is still pending with the Supreme Court. Okay? Pero ito yung malinaw dito, no? The Department of Energy has conveyed to Congress that President Ferdinand Marcos Jr. has given the go signal to oil and gas exploration and drilling activities in the country, including at the disputed waters of the West Philippine Sea. So malinaw po yan na gusto na o talagang may signal na, may go signal na simulan ang pag-explore ng natural gas and oil dyan sa Reed Bank. Ngunit mga utol, syempre alam natin na yun ngang ang iniiwasan ng China talaga kapag
pag nagre-resupply mission tayo, ang sinasabi nila palagi baka may dala tayo dahil may dala tayo construction materials at syempre aalma tong mga to. At malamang, syempre, pag sisimula na drilling dyan sa Recto Bank, magsasama tayo ng mga kaalyadong bansa kung sakali man kasi baka manggulo itong China. 'Di ba? Harangan nila at hadlangan nila yon dahil gano'n naman talaga ginagawa nila. Kahit pa sabihin hindi kanila, kahit pa ulit-ulitin, pinipili talaga nila na kanila ito. Pero mabalik na tayo dito kay Wang Xilian. To tama nga ba na ipersona ng grata na ito sa Pilipinas? Ako sa palagay ko, oo, dahil hostile nga daw to Sa halip nga daw kasi ang ambassador, ang talagang trabaho nito magpairal ng diplomasya sa dalawang country. Okay? So ambassador to the Philippines siya, Chinese ambassador to the Philippines, dapat yung usapin ng Pilipinas at ng China, envoy siya Siya yung nagpapadala ng mensahe. Instead, parang dinadarag niya pa tayo na wag niyo kaming subukan. Parang ganun sinasabi niya sa mga leaders natin. Okay, so tama lang siguro na ito'y palitan na yung ambassador ng China dito sa Pilipinas at ipersona ng grata na to si Wang Xilian. Tuloy na muna natin pero hindi na natin ito tatapusin itong tungkol kay Wang Xilian dahil naitapi ko na ito. Philippines Wang Xilian, mga mambabatas at ang DFA nagtatalo na. Habang patuloy na tumataas ang tensyon sa South China Sea, ang mga mababatas sa Pilipinas ay nagpapalakas ng panawagan sa gobyerno na ideklarang persona non grata si Chinese Ambassador Wang Xilian. Ito ay matapos ang dalawang insidente noong katapusan ng linggo kung saan nagpaputok ng water cannon ng mga Coast Guard vessel ng China sa mga bangka ng Pilipinas na muling nagsusupply ng isang military post sa pinagtatalo ng karagatan. Sinabi ng Pangulo ng Senado at iba pang mga senador na si Ambassador Wang Xilian ay nabigo sa kanyang tungkulin na pawiin ang mga tensyon at palakasin ang bilateral na relasyon bilang kinatawan ng China sa Maynila. Inaasahang magbubukas si Wang ng mga linya ng komunikasyon at malulutas sa mga isyu ng mapayapa. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang pagbabantay ay lumala pa ang relasyon sa lalong agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea. Kinikilala ng Ayun nga mga utol, ganun nga ginawa niya. No? Sa halip na iis niya yung tensyon, ang ginagawa niya, parang nananakot pa siya. Ayon kay Senator J.B. Arce, ito, isa isang panayam sa kanya, sinabi niya na dinuro nito ni Wang Xilian. Ito. Ni Wang Xilian, si AFP Chief of Staff na si General Romeo Browner. At sinabi pang, don't provoke us. Parang dinadarag niya pa. No? Parang pinaglalaban niya na sa halip na nga, ang trabaho kasi nila, diplomat sila So basically diplomat sila. So inaayos nila yung diplomasya. Yun dapat ang trabaho niya. Pero instead, parang pinalalabas niya palagi, malinyo na Pilipinas. Kaya ginagawa ng China yan. Instead na sabihin na, sige aayusin natin, sasabihin ko sa kanila sa China ang inyong mga hinaing para maging maayos yung problema. Pero instead, lalo niya pang dinadagdagan nito ni Wang Xilian. Yun ang dahilan kung bakit ang mga senador natin nag-aaklas na at gusto na siyang paalisin o ideklarang persona ng grata dito sa Pilipinas. Hindi naman po aalisin yung mismong envoy. Papalitan lang. Yun ang sabi ng mga senador. Palitan na lang. Yung mas maayos kausap. Hindi kagaya nito ni Wang Xilian na medyo maangas kumbaga. Parang ganon, mga utol. So tuloy na muna natin. Tapos, ano masasabi niyo dyan? Ang DFA na seryosong isinasalang-alang ang opsyon ng pagpapatalsik kay Wang dahil maaaring ibigay ang katayuang persona non grata sa mga diplomat na nagsagawa ng hindi kanais-nais na pag-ugali. Gayunpaman, sinabi rin ng Department of Foreign Affairs na ito ay isang matinding hakbang na maaaring makasira pa ng mga ugnayan ng dalawang bansa. Bago gumawa ng gayong hakbang, ang lahat ng mga kadahilanan at kahihinatnan ay dapat na maingat na timbangin. Ayan, mga utol, no? So ayun, yung ating featured video, pero ang talagang gusto ko lang ihatid talaga sa inyo yung pag-explore ng oil and gas sa Reed Bank. Okay? At legit yun, may go signal na. Siguro ang inaantay natin yung tamang investor o tamang company na siya magdidrill dito. Pero sa pagkakaalam ko mga utol, napakarami ng mga foreign companies o multinational companies na talagang gusto mag-drill dyan sa mga teritoryo natin o doon sa mga lugar sa Pilipinas na napakaraming deposito ng gas and oil. At saka yan mga utol ay legit. Talagang napag-aralan na yan na meron talagang makukuhang mga bariles ng langis. Okay? So ano masasabi nyo dyan mga utol? Hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay Tarong Explain. Maraming salamat sa inyo. Paki-comment na lang ang inyong opinion. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real Star Production. Ako nagpapasalamat sa wala sawa niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.